Good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Opo. Kumusta kayo, bayan? O, partner. Kala Morning. ko, partner, ang good morning, Visayas, Luzon, Visayas. Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Nawala. So, ang iba ang kuwan ngayon. Iba ang audio nila ngayon sa palatuntunan natin. Halos ko na ko. Hindi nakapag-live. Ilang partner, ilang araw na hindi ka nag-live? Gawa dyan sa sakit. Oo. Yun pa rin kasi madaling araw, malamig. Tapos Sa umaga, mainit. mainit. Oo. Karamihan sa mga kababayan natin yun yung sakit. Partner, at saka pag medyo nag-iisang buwan na, yung ubo, sipon, kailangan mo na talaga magpa-check up. May mga ultimatum silang binibigay, partner, na mga antibiotics na mabibili Sabi mo. nga ni paring Lino, Oo. magpakon daw ako, tawag doon, pahamog, patunog. Paano yun? Yung, Baka pahamog naman ng alak yan. Yung mga, hindi, ang sinasabi niya, yung gin daw, pahamugan ko, tapos iinumin. Ang ginagawa naman yun ng iba. Ay sabi ko nga, ako ay, kung gusto ko magpahamog, yung hindi ako uuwi sa tamang oras, sigurado ako'y mahamugan. Dahil hindi na ako papasukin, engineer. pabalintong. Pabalintong. Kibuloy. Yan, si Kibuloy. Ang daming balita kay Kibuloy. Madaming interesado. Oo. Partner, parang magbabiral kung sakasakaling dadalo sa Senate or sa Congress sa patawag na imbitasyon itong si Apollo Kibuloy. Mukhang tataluhin ito yung yung mga nagbabiral na Hindi, kung talagang siya'y matino. Di ba? Kasi, wag na nating kunin ay-ayin pa, alam naman ng lahat na kung sino si Kibuloy. Alisin muna natin yung mga akusasyon sa kanya. Yung pamumulistya, rape, yung mga kaso. money laundering, kung ano-ano pa. Siya'y kilala na pastor, leader ng isang pinagkakatiwalaang religious group. Respetadong religious group. Ginagalang. Bukod doon sa mga sinasabing nauna ng mga sablay na pakutsada nito. Ngayon, ang inaasahan talaga ng mamamayan, isisipot siya sa anumang klasing inquiries. Patawag. Lalo't gobyerno ang nagpapatawag ng Estado. Kasi kapag ito yung hindi, siguro, naiintindihan naman ito nila Senator Robin Padilla. At saka yung Ilan ba yung pumerma? Para ipawalang ipawalang bisa yung parang hindi sila kakuha ng site for Parang contempt. Tatlo o apat lang. Si Robin Hood Padilla, partner. Nanguna dito. Amy Marcos. Si Bato. Go. Bilyar uli. Tsaka Anyway, ang kwan dito, partner, ako naniniwala na alam nila Robin Padilla nung mga aayaw na isyuhan ng contempt si Pastor Kibuloy. Alam nila yon na sa pagsuway nila doon sa roles ng Senado, yung pagkuha nila, yung kredibilidad kasi ng Senado, kung titingnan yung mga nauna nang ginagawa, yung religiously, ginagawa na sabay committee at nasa rules yan, nasa batas yan, na kailangan nilang gampanan yung mga
committee na kanilang Ah, hawak-hawak. Oo. Wala lang mailulusot si... Pero wala lang maidadahilan kasi si si Robin. Oo, si Robin Hood. O yung mga umayaw kasi nga malaki ang utang na loob nila Partner, pero kay Kibuloy. yung isang nakakasura, nakakapika. Parang doon sa 5-6 na ayaw tutol doon sa isight for contempt itong si Kibuloy ay para ang reservasyon nila ay dahil kaibigan, mabait naman at yung tropa sumuporta sa kanila nung time ng campaign. Pero partner pa, pag minukha mo yun, sinalamin mo yung mga sinasabi nila na mandato kung bakit hindi ayaw nilang i-cite for contempt itong si Kibuloy ay personal partner ha. Ibig sabihin parang hindi ka talaga naglilingkod sa bayan. Pinaglilingkuran mo lang yung isang tao. Parang ganun partner eh. Ay, what if, sabi nga natin, paano naman yung mga biktima na nagpapahayag? Actually partner, sinasabi ng kampo ni Kibuloy, parang hinusgahan agad si Kibuloy. Pero partner, hindi nga nalitaw eh, Hindi, tsaka pinatatawag ka dahil nagagampan ng trabaho yung senador, Yung komite. committee. May akusasyon sa'yo. May nag-aakusa. Mas kung ako nga sa kanya, pasalamat pa ako dahil in public, ipaliliwanag ko at patutunayan ko na wala akong kasalanan. Oo. Magkahiwalay yung nasa husgado na, magkahiwalay naman yung, sabi nila, nililitis na sa Senado. Na hindi naman ang Senado ang Actually, partner, justice system. kung paiiralin yung batas talaga, yung justice system, okay naman eh. May mga proseso sana eh. Pero, nakikita mo ang justice system sa usapin ng ganito ang nasasakdal. Pero pag mga mahihirap ang nasasakdal, wala pang kaso, wala pang ebidensya, wala pang testigo at tinaniman lamang na kung ano-anong samot-saring mga ebidensya, ay nakakulong agad. Ay, katulad nung yung isang religious con din, yung si Senyor Aguila. Senyor Aguila. O, di ba? Paano? Anong ibig sabihin nun? Kung hindi a-attend at hindi ipa-aristo ng Senado si Kibuloy, anong isipin naman ng mamamayan? Oy, partner ha, good morning kay Sir Joey Antonio. Magandang umaga, Sir Joey. Nasaan kayo si Sir Joey ngayon? Good morning po, good morning. Good morning po. Kaya, nararapat lamang na kumilos. Pero ito mga na, ito, katulad nila Amy Marcos, halatang halata naman sila. Ewan ko lang kung pagkakatiwalaan pa kayo ng mamamayan sa susunod na eleksyon. May mga paliwanag naman kayo na sa bagay, side nyo yan, pero paano naman yung taong bayan? Oo. Paano naman ang taong bayan? Kaya partner, sabi nga, sumagot na. Sumagot na. Sumagot na sa Senado ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nitong Biyernes upang mapigilan ang napipintong pag-aresto sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi mga kababayan sa balita, the ongoing Senate investigation compelling the appearance of a respondent to testify over this alleged commission of a grave crime is not in aid of legislation but is tantamount to usurpation of judicial beyond the power of the Senate. Ayan. Anong Tagalogin mga partner? Nga ba? Nakasaad, sagot ni Kibuloy. Ayan. Partner ha? Of judicial beyond the power of the Senate. Nakasaad sa sinagot ni Kibuloy. Partner, magagaling ang abogado. Magaling partner. Ayon pa sa balita, partner, pinadala sa Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Melanio Elvis Bayan. Nauna rito isang show cause order ang nilabas ng
Senado kung saan pinagpapaliwanag si Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin sa ilang bisis na pagbabaliwala sa investigasyon ng Senado sa kanya. Pero, partner, ayon sa kampo ni Kibuloy, maliwanag na ideklara ng guilty ang leader ng KOGC sa inihaying resolusyon sa Senado na nananawagan para magkaroon ng investigasyon na bumabaliwala umano sa presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Yun ang sinabi pa ni Balayan na hindi may tuturing na hindi ginagalang ni Kibuloy ang kapangyarihan at functions ng Senado dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearings. Pero ang mga kriminal na akusasyon laban sa religious leader ay maaari lamang madesisyonan ng mga competent courts. Ayun. Nga naman. Pero kailangan dumalo kayo. Partner, yung pag nagtutunggal yan, halimbawa, Kibuloy versus People's Republic of the Philippines. Partner, lumalabas yung ilang mga batas-batas na ganito ang proseso. Nakaproseso, partner Actually, tama naman yung sinasabi ng mga abogado niya. Pero, ang problema ng bansang Pilipinas, ito ba, ang sukatan ba dito talaga, pera-pera, ang batas ba ay nababayaran ng ano? Partner, marami tayong karanasan kahit nga yung ilang mga kaibigan natin, nireradtag, pagkaradtag, huhulihin, lalagyan ng mga kung ano-ano mga kaso, ng mga ebidensya. Isa pa sa mga pinaglalaban nung ilan, kisyo ang SMN. Nagugat kasi to doon sa, yan kasing kasong yan ni Kibuloy, matagal na yan. Minikos-mikos lang kung bakit hindi pa yan nahuhuli. Dahil noong time na yan, ang presidente si Duterte. Siyempre, ikaw naman bansang Amerika, makikiramdam ka. Kasi ayaw lang nila na dahil dyan, sa pag-aresto, kunyari, arestuhin ng batas ng Amerika si Kibuloy, baka masakripisyo naman yung relasyon ng bansa sa bansa. Kasi malaking tao si Kibuloy, hindi basta akusasyon lang sa isang tao, kundi siyempre religious leader siya, malapit sa Pangulo, may kanyan may mga delikadisa pa silang tinitingnan dyan. Ngayon, ang sabi nila, ito, lumabas yung anomalya kasi, yung anomalya o yung sa pagkakaintindi ko siguro partner, hindi man sakto to, kasi ang may-ari ng prangkisa nung SMNI, isa sa mga may-ari, kasi yan ay korporasyon, registered sa SEC, Security Exchange Commission. Ang founder o pinakang mataas, ang tawag ba doon? Parang director o basta siya yung isa nagmamayari. Basta yung isa sa pagmamayari. Nakapangalan niya sa isang korporasyon. Ngayon, ang isang negosyo, ang isang business, ang isang korporasyon na rehistrado sa Security Exchange Commission sa pamamagitan ng franchise. Prangkisa ho kasi ang prangkisa ay magkaiba kasi yan sa negosyo na kunyari may DTI ka. May business permit. May business permit. Although may mayor's permit din yan, kanya lang is prangkisa. Yung prangkisa kasi partner, yan ay nariribok, nababawi, pero hindi mo pwedeng... Nababawi ng gobyerno yan. Hindi mo pwedeng i-transfer. Kunyari ako may prangkisa, hindi ko pwedeng ibenta sa'yo. Pag ayaw ko na, isasauli ko yan sa mo dapat gobyerno. Sa gobyerno. At gobyerno ang magsasabi kung sino ang qualified para mag-apply o magkaroon siya ng another franchise. So yan yung kwento dyan sa SMNI. Ngayon,
sinasabi nila na wala nang kinalaman si Kibuloy matagal na. Yung kanyang rights bilang isang kung stakeholder man siya o kung ano man position niya, ibininta. As in, bawal. Na dapat sana gobyerno yung magano. O kundi, kung ibebenta ko yung rights ko, may copy ang gobyerno, ang kongreso, doon sa pagwib ko ng aking karapatan bilang isang franchise holder. O isa man ako sa mga may-ari. Kailangan may kopya sila na itong rights ko is sinasauli ko na sa Senado, sa Kongreso, o diyan sa SEC. Sa information. O kung ano man, basta kung ano mang ahensya pagdadaanan na hindi nangyari. Kaya nung nagkaroon ng problema, binosisi ng mga kongresista yung mga legal documents at ang nagsasabi, ay wala na pakialam dyan si Kibuloy. Hindi na siya part ng SMNI. Ng SMNI. So yan, isang grounds na pwedeng bawiin ng Kongreso yung prangkisa ng SMNI. Na yun ang hindi naiintindihan ng ilan. At laging sinasabi, wala na pakialam dyan si Kibuloy. Kung ibininta man ni Kibuloy yung rights niya walang bintahan, voluntary, ayaw na. Kailangan may dokumento ang Kongreso dahil siya nagbigay ng prangkisa ibininta, parang ibininta o ibinigay kung kanino man. So yun ang inihahabol ngayon ng Security Exchange Commission ng SEC at saka ng Kongreso na sila ang nagbibigay ng prangkisa. Bawal ibinta na ang prangkisa sa individual na tao. Kunyari ako na, pinagkaluban ako ng prangkisa ng Kongreso. Ano yung mga prangkisa na ibinibigay? Partner, ano yung basa mo doon sa itong last week lang, parang ginawang administrator itong si Ito, isa pa yan. Duterte, former Digong Duterte. Ito kasing mga congressman, magagaling yan matatalino yan Tapos pinagsama-sama pa yan. Ilan ba yan? 318 o 303 na mga congressman. Iba-iba ang utak niyan. Binubusisi nila. Kasi imaginein mo, sa kalagitnaan ng makontrobersyal, sa religious ni Kibuloy at yung SMNI. Yung ari-arian, pati, partner. Yung ari-arian niya. Pare, questionable na ngayon, partner, yung pati yung kabuwang ari-arian nitong nitong si Kibuloy. Bakit mo ibibigay? Sabi nga dun sa Kongreso, sa hearing, sabi nung isang congressman, sa dami ng kayamanan at ano pa yung mga ari-arian ni Kibuloy, doon kasi papasok yung malis Kasi una, ang akusasyon nung nag-aakusa, nung nagrereklamo kay Kibuloy, yung binigyan ng sangkatutak na armas, baril, si Duterte. At kung ano pang sinasabing ma-impluwensya, Ngayon, magtataka ka kung bakit paubaya ni Kibuloy kay Duterte yung kanyang kayamanan. Oo nga hindi natin Number one, hindi naman siya member ng religious group. Kingdom of Jesus, hindi siya member, Doon papasok yung Malaysia na baka daw di umano. Isa sa mga may-ari din. Tagapagmana. Partner, imagine mo sa dinami-dami ng problema ng Pilipinas at sa dinami-dami ng pingkiyang nagaganap sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas, hindi nagsasalita ang Vice Presidente regarding sa mga ganyang kaso. Pero, nung itong si Kibuloy nagkaroon ng kaso, partner nagsasalita ang Vice President, si Sara Duterte. Sabi nabuwang na naman yung mag-ama. Partner At maingay yung pamilya Duterte. Pag ang binibira, itong best friend nilang si Kibuloy. Ang target talaga dyan ng kung sino man. Kasi ang lahat ng yan, nababalutan niya ng politika. Imagine mo umingay yung Senate, yung Congress dahil nga doon sa pagbibigay ng
ng blanket dito kay Duterte para pag-ariin yung ilang mga ari-arian itong Kingdom of Jesus Christ. At mismo partner pati yung mga kung ano pa mga asset ata na Kasi ang duda ng ilan, baka isa sa mga stockholder dyan, silently, si Duterte. kasi naimik sila eh. Oo. Simple, secretary ka ng Department of Education na ang mandato mo, ang sinumpaan mong tungkulin ay para turuan sa kagandahang asal ng mga kabataan. Pero ito ngayon, pinagtatanggol mo yung isang akusado sa kaso ng rape, sa kaso ng corruption, sa kaso ng labor na human rights by partner, ganun na. Tsaka isa sa mga depensa nila Robin Padilla kung bakit daw hindi pwedeng I-cite up for contempt. tapos wag daw ipasarado ang Isiminay dahil ito lang daw ang television network na lumalaban sa New People's Army, sa New People. sa NP, sa mga terorista. Ito lang daw ang ito yung media na ano. Pero hindi katuwiran kasi kahit ikaw na ang nagpakulong lahat, ikaw na ang Partner hindi katuwiran yung mayapat kayo ang bumibira sa mga kalaban ng gobyerno ay kung kayo may binabiolate na, ito tolerate na lang kayo. Hindi katuwiran sa malaking usapin sa may kaugnayan sa ating terorismo o terorista o sa ating katahimikan, seguridad ng bansa. Yung mga ganyang uri ng akusasyon na rape, money laundering, illegal possession of firearms. May torture pa partner Tapos nilalabanan mo ngayon ang New People's Army. Hindi ka na huhusigin ng gobyerno at hindi ka na pupunta sa inquiries ng Senado o ng Kongreso. Pababayaan ka na lang dahil partner, di ba? Hindi katuwiran dyan, mga kung kababayan. papansinin mo, parang binabastos mo yung Senate, yung Congress. Kasi imagine mo maglalabas ka ng live na sasabihin mo na bibigyan ko ng 1,000 kung sino makakahula kung nasaan ako. Oo. Inaano mo na yung reputasyon ng Senate at ng Congress. Niloloko na ng taong ito. Kabastusan ako. Kabastusan partner. Yung mga nagrally na member ng hindi. Talagang kung ako man ang membro niyan, gagawin ko yon. Kasi sa aking paniniwala bilang isang reliyoso, so gagawin ko yon. Talagang magrarally din ako. So, karapatan nila yan. Kanya lang, siyempre, yung karapatan naman ng Senado, kasi karapatan naman nung nag-aakusa. Ang prinsipyo kasi ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ, parang hindi naman ang institusyon, ang religious group ng Kingdom of Jesus Christ ay si Kibuloy. Ibig sabihin, yung pananampalataya pa rin. Yung nagtutulak doon sa mga tao para magtuloy-tuloy. Kasi may nabasa akong isa sa mga, yung salaysay, kung paano di umano hinahalay. Actually, hindi naman sa pilitan Kasi yung may nagkwento na umano'y kapag ikaw raw ay napalapit kay Kibuloy, ikaw ay napakaswerte na at binibigyan ka na ng Diyos, ng Panginoon, ng kumbagay rewards. Kasi ang nangyayari dyan, kunyari ako yung babae o ako yung lalaki na nakatira sa bahay ni Kibuloy. Ibig sabihin, partner, pag nakapahawa ka kay Kibuloy, ay iba yung damdamin, iba yung ano? Kasi lalo na pag naka-duty ka ng gabi, may benepisyo ka mula sa Panginoon. Naka-duty ka ng gabi, partner? Oo, naka-duty ng gabi. Tapos kasama mo si Kibuloy sa bahay, parang napakalaki na ng reward ng Panginoon ay binigay sa iyo. Tapos siyempre minamasahe. Tapos siyempre nasa loob ka na ng kwarto ni Kibuloy, ng kagalang-galang na anak ng Panginoon. ng Son of God. Tapos siyempre may mangyayari. Kunyari may magse-sex kayo. Siyempre gusto mo naman. Siyempre. Hindi. Or kung hindi mo naman gusto, dahil sa paniniwala mo na
ang anak ng Panginoon ay katabi ko ngayon, Oo. parang swerte mo na. At siya ang papasok sa iyong... Oo, sa iyong kaluluwa. Sa iyong kaluluwa. Oo, tapos, pag pinasukan ka ni Kibuloy, ang reward na sinasabi pala dyan, ay bibigyan ka ng kayamanan. Yun yung reward. Oo, siksik, liglig, at umaapaw. At yun na yung blessing na sinasabi ni Kibuloy. Pero Bibigyan ka ng pera, ibig sabihin, mas madaming blessing paggabi. panggabi. Oo. Ngayon, ang kwento, ayon dun sa salaysay, nung sinasabing sila'y minulis siya, na rape, nung matagal na siguro, dahil kung sususugan mo yung isang vlog, yung isang foreigner na nagkukwento kung paano sila nagkakilala ni Kibuloy, at nandun din si Kibuloy, inawat ni Kibuloy wag na. Nung inawat kung bakit sila nagkakilala, dahil parang yung isang babae ay na jugjug din. Pero siyempre, nagpapasalamat dahil pag najugjug, May blessing. may blessing. Ngayon, nahimasmasan daw yung mga yung nagrereklamo. Dahil pandemic time, bawal na yung parang nilimitahan yung pagpasok o may pagpunta. distancing. Oo, yung pagpunta sa bahay ni Ni Kibuloy. Kibuloy. Hindi na po pwede dahil may May COVID. may COVID. Siguro gusto raw makalabas ng tahanan at wala namang pera nang naibibigay. Kaya siya raw ay inaakusahan para magkapera. Partner Yun yung mga depensa naman yung akusasyon kay Kibuloy regarding dito sa mga sexual harassment tsaka yung rape. Ay partner ang sagot ni Kibuloy ay pogi ako binata ako mayaman ako marami akong pera. Partner kung sabi niya akala nila binata ako. Tapos kasalanan ko ba? Ang tanging kasalanan ko lamang ay mayaman ako. Akala nila ako ay binata. Kaya ako'y hinahabol ng mga kababaihan dahil pogi ako. Partner mas maraming blessing paggabi Ngayon ko lang nalaman yan, partner. Oo, yun ang kuhan. Kasi nga, nabibigyan ng pera. Hihimas-himasin ka. Siyempre, ito, blessing ng Panginoon. Kapag ikay napalapit sa akin, kay Kibuloy. Kaya ko Pero partner, alam mo kung sinong natutuwa ngayon? Sa nangyari kay Kibuloy? May isang taong natutuwa ngayon. Sino? Oo. Yung nabigyan ng ari-arian? Yung bang nabigyan ng ari-arian? Or Hindi. Hulaan mo muna habang tayo partner. Mag-iisip ka ngayon kung sino ang isang tao lang ang natutuwa sa nangyari ngayon kay Kibuloy. Oo. Pare, isipin mo, talagang... Sino siya? Oo. Sino natutuwa? Tuwan-tuwa siya kasi sabi niya, kahit ang lindol, Kaya kang patigilin. pinatigil ko. Stop. Stop ika. Traffic, partner Pati traffic. Sabi naman ni Vice Ganda, sige nga, Patigilin. yung traffic ika dito sa patigilin mo. Ang sagot ni Kibuloy, kaya kong patigilin yan. Gusto mo pati ABCBN? Ay, patigilin ko. Pasarado ko, patigilin ko. Yung pala, nakaporma na. Di ba? Oo. Ay sabi naman ni Vice Ganda, sige nga, patigilin mo nga ang batang Ang probinsyano. probinsyano. Ayun, tigil. Tigil. Yung pala yung nakaporma na Kaya, Kaya, isang tao lang pare ko ang natutuwa. Alam mo sino? Hirit na. Hirit na, partner. Si Vice Ganda. Yun. Hindi kayo matindi ang kanilang banatan ni Kibuloy. Si Vice Ganda. Oo, matinding bumera din itong si Dahil inasar-asar naman ni Vice Ganda si Kibuloy. Mm. Sabi naman ni Kibuloy, pinatulan si Vice Ganda. Gusto mo, Vice Ganda, pati ABCBN, patigilin ko. Yung pala, nag-uusap na sila ni Pangulong Duterte.
Oo, kasi magkaibigan, nag-uusap na may mga violation ng EBS ay talagang ipasasarado. Kaya malakas ang loob ni Pastor Kibuloy Na Anak na sabihin na ipasasarado ang EBS. Lindol nga daw, pinatitigil eh. Oo. Ang problema, walang signal, walang contact. Kaya, anyway, yan po yung mga bagay-bagay na hindi naman ho kami nangungutya, pero yan ho yung katotohanan. Oo, partner. Yan ho yung laman ng balita. Tayo, hindi naman tayo one-sided. Nagkakataon nga lamang na hinihintay natin yung pagsipot sana noong March 5 at saka March 12 nitong si Kibuloy sa Congress at Senate. Walang nangyari. Pero hindi pwedeng hindi yan sisipot. Kung hindi ka man sumipot, talagang Arestuhin ka. Hanggang kung hindi ka man makita, hahanapin ka. Kahit partner wala pang anong ikakaso mo doon? Yung pag walang Ito isa pa yan, partner. Tingnan mo. Ito, kung lang maduming kaisipan pero pwedeng totoo. May kuwang kasi, ako hindi ako nagkakamali, sa international international court, ahabulin ka, kasi yung sa bansa na nag-uusap dyan Amerika, hinahabol ngayon yung may kaso sa kanila na dito sa Pilipinas. Rito mong Pilipino. Kung may dinidinig na kaso naman, the same na kaso, dito sa Pilipinas, hindi na pwedeng arestuhin ng Amerika yung may kasong yun. Yung may kaso. Kasi may kaso rin, the same. Nililitis sa Pilipinas. Hindi na nila pwedeng arestuhin kung the same accusation. Ngayon, ang nakikita ko dito, baka ito isang gimmick lang, para si Kibuloy ay iligtas o ilayo Sa FBI. sa FBI at dito na lang litisin sa bansang Pilipinas. Kasi partner Yun ang nakikita ko dyan madaming sagot eh. Kaya ang ginagawa ngayon ni Kibuloy, Partner, nakababa na yung Mike mo. yung red seal na sinasabi na ng FBI. Aarestuhin na talaga eh. Pero yung sinasabi mo nga na bansa sa bansa na ang usapin dyan. Kung may kaso, maliban kung lumiban ng USA, itong si Kibuloy, pwedeng arestuhin kasi may nakafile na kaso doon. Wanted siya doon eh. Kung doon siya maaresto, kunyari, Halimbawa, kung hindi pa dinidinig ang kaso sa Pilipinas dahil nandito siya, hindi pa na isasampa, aarestuhin niya ng Amerika. Partner, Pero kapag dinidinig alam mo, na... kinakabahan ako partner sa sinasabi mo na tama yung EU eh. Pinalalabnaw mo lang, may kaso rin. Kakasuhan din ng Pilipinas. Pero dahil Kinakanti ni Kibuloy ang bansang Pilipinas dahil may mekos para pasarapin, magalit, at maunahan ng Filipino justice para hindi siya maaresto. Kasi pag nasa Amerika siya, mahirap. Kasi nga, nakaano na yun. May na siya eh. May papel na para arestuhin talaga. Oo, parang ang sa akin doon, talagang, kumbaga, kinakantina niya ang Pilipinas na para dito na ako... dito na ako magpapakaso. papakaso. Dahil ang gagaling ng abogado ko dahil itong mga batas naman ay kaya kong bayaran. Pwedeng may ganon. Pwede, partner. Kisa sa Amerika ako makulong. Kasi, tama, partner. Di ba? Ay, isa yan sa mga utak ni Pangulong Digong. Magaling. Abogado rin. Sige ka, gatungan na lang natin. Di ba? Excuse me. Yun. Kaya, ginagalit nila si Hontiveros. Para dito na litisin ang kaso mo. Kasi, parehas din naman eh. Ba't pa, hindi naman pwedeng hulihin, may kaso sa Amerika si Kibuloy, nakakulong habang nililitis yung kaso, tapos hahabulin naman, pauwi naman sabagay, marami siyang eroplano. Pag maghihiring ng Pilipinas, di sakay sa private plane niya. Yun isa yun sa mga malilikot ang utak na pwede. Hindi natin alam kung ikangay pasok sa panlasa nyo yung binabanggit ko, Pero partner wake up call ito sa mga mamamayang Pilipino at nalalapit na yung 2025 midterm election na. Itong nakikita nating investigasyon regarding dito kay Kibuloy, sa lahat ng mga followers natin at mga nakikinig at nanonood sa ating programa, kita natin yung mga senador na
ang intensyon ng interest ay pang individual, hindi pang para makatulong sa mga mamamayan. Sana kahit sa lokalidad sa atin, alam mo, sa probinsya, sa Calapan City, sa Oriental Mindoro, makita din natin na sana yung mga lingkod bayan ay hindi pang personal. Sana pang mamamayan talaga yung serbisyo na ibibigay niya. Nakakasawa partner sa social media lalabas, sana matuto tayo, may 30 million na ibinigay dito kay Robin Hood Padilla. Pero ganito ang ginagawa niya sa Senate. Sayang ang buwis ng taong bayan na sinesweldo ng taong ito, ng mga senador na ito. May mga ganung partner, siguro tayo, kami po dito sa Mabuhay sa saktong-sakto lang, MIB4, panawagan natin, sana pagkatok na rin sa taong bayan ito na dadating ang eleksyon na naman, pumili na tayo talaga partner ng tamang lingkod bayan, nang maglilingkod talaga sa mga mamamayan. Yun naman lagi ang sinasabi natin na kanya lang, siyempre, may mga politiko kasing, lalo na yung mga baguhan, wala ka pang sukatan kung anong kakayan nito sa panunungkulan, talagang mangangako yan. Kahit boyfriend nito, girlfriend nito, asawa nito, ipagpapalit, manalo lang. Oo. Partner ngayong midterm election, langit at lupa, ipapangako ng isang politiko para lang manalo. Bahagi kasi yan ng kampanyahan. Strategy. Ngayon, kapag nakaupo na at ang pagtingin natin ay sapat yung kanyang ginawa ayon sa kagustuhan ng mamamayan, magre-re-elect yan Ibuboto uli yan ng kababayan natin. Kanya lang, pagkagaling-galing mo man, gaano ka mang kabuting lingkod bayan, may mga tao talaga hindi naman satisfied. Kasi, kung ang elected official ay gumagawa ng pampersonal niyang kagustuhan, labas na sa kanyang mandato, yung mga tao naman na hindi mo nabibigyan ng pabor, aayaw na sa iyo yan. Ikukuhan ka na yan, i-court hearing ka na yan sa, di ba? Sa sarili nilang mga kamay. Sarili nilang mga lado. Oo. Kasi, may mga tao naman kasing ganun lalo na yung angkwan dyan, ang mabigat dyan, partner. Yung mga malalapit sa isang politiko. Kunyari, ako yung politiko. Ang dami kong mga leader na taong tumulong, nagsakripisyo sa akin para ikaw ay manalo. Kapalit, siyempre, pag nakaupo ka na, may mga hihingiin ako sa iyo, siyempre. Kunyari, ako'y kapitan. Ako, kunyari, ay kontratista. Binigyan kita ng tulong ng pinansyal. Siyempre, ang kapalit niyan, pag nakaupo ka na, is, lalo't pag governor, ang tutulungan mo, congressman. Ang kapalit niyan, kontrata din. Kontrata. Kasi nandiyan ang pera Tapos, hindi mo na pagbigyan. Dahil, may sarili kang kontratista. Siyempre, magtatampo sa'yo yun. Aalis yun. Aalis. Pupunta sa kalaban. Pwedeng hindi pumunta sa kalaban or pwedeng siraan ka na, galit na sa'yo. Kasi nga, ang tawag dyan ay soloista. Soloista. May alam tayo dyan, pati catering kanila. Partner. Kontrata, 2 million kanila. Parang yung catering partner, kahit sa Supplies. Supplies kanila, catering kanila. Yun yung parang, yun na ba yung bayad? At saka yan ay yan ay lahatin na natin. Mayor, congressman, gobernador, senador. Lahat-lahatin na natin kasi bahagi yan ng demokrasya tuloy. Di ba? Bahagi yan Kasi saan ka naman kukuha? Ito, pupunta ngayon si Ed Mancera tuloy. Para tama yun. Bahagi ng demokrasya yun. Pupunta ngayon si Ed Mancera. Pupunta ngayon si Lino. Pupunta ngayon si Joey. Pupunta ngayon si Umar. Mga ganun. Saan ako kukuha?
pupunta sa akin yung leader ko dyan. May patay, Ano ba, may partner? sugal, may... Mandato mo. Di ba? Oo. Mandato mo kunwari sa mga tropa, kakilala. Ikaw naman ni napakabait na tao na dito tayo. Dito tayo sa politikong ito. Kaya mo partner gawin yun eh. Marami kang tao eh. Kaya mong gawin na ano yun eh. Pero, siyempre, may usap ka na sa politiko na pag nanalo ka, ito naman ang ibigay mo sa amin. O tatay ko, nangyayari yun. Kanya lang kapag hindi katumupad sa usapan. Uy, partner ha. Di ba, ito mo? Yung catering ha. Ako napapaisip sa catering na malaki palang tubo dyan sa catering na yun ha. Tingnan mo, marami ngayong mga... Madami nakabiling sasakyan ha, dyan sa catering na yan ha. Oo, kakuan Ang gaganda na ng bahay, partner. Oo, bahagi yan ng hanap At buhay. partner ha, ayon sa ating buhay, may nagkagulod gawa sa catering. Mayroon ba ka? May nag-away na. Halos nagsaulian na ng kandila gawa sa catering. Oo, magkumpare. Hindi, okay lang yun kung, kunyari, ako ang gobernador, ako ang congressman, ako si mayor. Basta bahala kayo, mag-away-away, di sundin nyo ang procedure kung paano kayo mananalo sa bidding. Wag lang kamag-anak ko, o wag lang dami ko yung magkikater. So lahat dapat pinagbibigyan yan. Dapat lahat. Dapat nga, partner. May kilala ako dyan eh, na... Hoy, good morning ha kay Emily, Emily Vlog. At ito palang si Sir Joey Antonio ay nasa Manila ngayon. Kaya pala hindi ko nagpagkikita ito. May kilala ako dyan na... Ito, si Congressman Arnan. At si Congressman Doy. Kasi kontrata ang pinag-uusapan natin eh. Ako, pag nagsalita kasi ako, gusto ko pare, may basihan ako eh. Bakit walang nag-aaway-aaway na kontratista sa nakakapaligid kay Congressman Arnan at kay Congressman Doy nung araw? Kasi pare ko, ang style dyan, rotation, Bigayan. bigayan. Alam ba, ngayong year na ito, ikaw, in general, architect Ed Mancera ang bahala sa lahat ng mga kontrata. Oo. Next year, ako naman. Oo. Tama So walang away-away. Kaya yung iba, nag-aaway-away kaya nakakandawatak-watak ang ang bahay-bahayan. Ibig sabihin lahat na pagbibigyan. Hindi lahat napapagbigyan. At laging ito na lang ng ito ang meron. Oo. Tapos namimigay. May kon dyan may kakilala ako dati. Patatawag pa yung kontratista. Oo. Oh, dito ka, pare, kamusta ikaw? Ano kang buhay mo? Ito po, ito. Gusto ka mangontrata sa akin. O to, pwede ka sa'yo ang 5 million na concreting. O sige po, salamat. Pero yung ibang mayor, yung ibang nanunungkulan, alang ganon. Oo, wala na pag hindi ka nakilala. Kasi nasa kanila lahat. Oo, ikaw na ang kontratista, ikaw pa ang mayor, Oo. ikaw pa ang kaya nga partner tama yon. Dapat, kung yan naman ay may pakinabang lagi at yung proyekto ay may pakinabang yung mga mamayan. Tama partner. Yun yung tamang pag-aalaga ng tauhan. Kailangan hindi naka-fix ang isang kontratista sa lahat ng projects, ano? Kasi level by level kasi yan ang buhay. Level by level. Kunyari, ako ang gobernador. Anong level ko at level ng mga nakapaligid sa akin? Kasi, number 1, gobernador, ang kasunod niyan. Ang kasunod ng gobernador na maghahanap buhay sa akin, kontratista. Kontratista. Okay. Kailangan bigyan ko to. Sumunod, yung mga leader-leader naman, hingi-hingi lang yan ng project, sa barangay ko, hingi ako ng concreting roads. Worth 1 million. 1 million. O boss, ako yung leader mo, ako dito sa barangay ganito, ay may request kami sa inyo, pwede bang ito? Ayan. For the boys to, hati-hati. Yun namang maliliit na mamamayan na umaasa. O boss, may kababayan ako dun sa barangay ko, walang trabaho, graduate ng kolehiyo. Pwede bang pumasok dito sa Kapitolyo, sa munisipyo, dito sa distrito mo? Pwede bang pa-hire? Sige, trabaho. Yun lang kasi yung demand. Pero kung hindi mo ibinibigay yung kailangan ng mamamayan at sinusulo mo dahil kalaban ko sa politika,
Or hindi ko na kayo kailangan, last term na ako. Panalo na ako. So doon nagkakandalit-silit yung tamang serbisyo publiko sa mamamayan. Kasi hindi naman lahat pwedeng kaangan niya ng gobernador. Hindi naman pwedeng kaangan niya ng congressman. Na lahat na pangangailangan ng distrito, ng mamamayan na ibibigay ni congressman, ni mayor, ni gobernador. O, di ba? Pero kailangan pa ikutin. Lahat dapat makinabang sa maliliit lang na bagay. Yan Basta, yung partner ha, basta ako panggabi ako ha, sa mga susunod na mga panggabi ako. sige. Partner, wala na tayong oras. Sinusundo na tayo ni kasamang Lino Amarlias. Tomorrow. Mark Clerigo po. Edman Sera, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si paring Lino Amarlias, susunod na. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.